Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 7.2 trillion pesos na 2027 national budget na i-turnover na sa Kamara. Barmpole bets na numpa sa mapayapang halala. Dagdag puwersa idiniplo. Coach Ta Baldwin at Ateneo pinagmumulta ng tig 4.9 million pesos ng dole. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Opisyal nang na-turnover ng Department of Budget and Management o DBM sa House of Representatives ngayong Martes, Agosto 11 ang panukalang 7.2 trillion pesos na National Expenditure Program o NEP para sa 2027. Mas mataas ito ng 407 billion pesos o humigit kumulang 6% kumpara sa 6.793 trillion pesos na national budget ngayong 2026. Nananatiling pangunahing prioridad ang basic education na may pinakamalaking panukalang alokasyon na 976 billion pesos. Sinundan ito ng Public Works na 644 billion pesos at Health na may 353.8 billion pesos. Ayon sa DBM, malaking bahagi ng dagdag na pondo ay mapupunta sa mandatory government obligations, kabilang ang mas mataas na national tax allotment para sa mga lokal na pamahalaan at mga salary adjustment ng civilian government employees at military at uniform personnel. Layunin din ng panukalang budget na palakasin ang infrastruktura, kalusugan, food security at social protection. Nanumpa sa Holy Quran ang mga kandidato sa Lanao del Sur na igagalang ang kanilang mga katunggali, botante at resulta ng halalan sa Peace Covenant, Unity Walk, Interfaith Rally at Peace Caravan noong Lunes, Agosto 10 sa Marawi City para sa unang Bangsamoro Parliamentary Election sa Setyembre 14. Pinangunahan ng PNP, AFP at election stakeholders ang aktibidad sa lalawigang may pinakamaraming election areas of concern, ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Noong Agosto 9 naman, lumagda rin sa Peace Covenant ang mga kandidato sa Maguindanao del Norte kasama ang COMELEC, militar, pulisya at iba pang stakeholders sa Datu Odin Sinsua. Kasabay ng mga hakbang pangkapayapaan, nag-deploy ang Philippine Army ng 28th Infantry Battalion at Provisional Battalion ng 1st Infantry Division sa Lanao del Sur bilang augmentation forces. Nauna noong Agosto 5, idineploy ng 1st Brigade Combat Team ang Task Force 92 sa Maguindanao upang palakasin ang seguridad at koordinasyon sa mga komunidad bago ang makasaysayang halala. Pinagmumulta ng Department of Labor and Employment o DOLE ang dating Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin at ang Ateneo de Manila University dahil sa umano'y paglabag sa mga patakaran kaugnay ng Alien Employment Permit o AEP. Ayon sa DOLE, pinatawan sina Baldwin at Ateneo ng tig 4.9 milyong pisong multa dahil sa kabiguang kumuha ng kinakailangang permit, habang may karagdagang multang may kaugnayan sa kawalan ng Certificate of Exemption. Inatasan din si Baldwin at ang Ateneo na magkahiwalay na magbayad ng tig 10,000 pesos na multa dahil sa kabiguang kumuha ng AEP. Samantala, inirekomenda rin ni Labor Secretary Francis Tolentino sa Bureau of Immigration ang pag-aaral ng posibleng summary deportation proceedings laban kay Baldwin kaugnay ng mga kasong administratibo na kanyang kinakaharap mula nang maganapang insidenteng ikinasawi ng dalawang Ateneo athletes noong Hunyo. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzo Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.